Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matibay ang kanilang naiharap na ebidensya kaugnay ng impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagbabanta sa Pangulo. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Ruistro, kumpleto at makapangyarihan ang testimonya ng kanilang tatlong testigo, kabilang ang NBI Director na si Melvin Matibag. Sinabi naman ni Deputy Speaker Janet Garin na muling pinagtibay ni Matibag ang pahayag ng Vice Presidente at naging resulta ng investigasyon ng NBI. Matapos ang presentasyon sa naturang impeachment article, paghahandaan na ng prosecution ang susunod na bahagi ng paglilitis na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Inaasahang magsisimula ang pagtalakay rito sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Kasabat ng Bureau of Customs o BOC sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Postal Corporation ang 39 na international parcels na naglalaman ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 41 milyong piso. Kabilang sa mga nasabat ang hinihinalang shabu mula sa India na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 29 na milyong piso. Gayon din ang marijuana at ecstasy mula sa iba pang bansa. Ipinadala ang mga naturang parcel sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Cebu at Cagayan de Oro. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy nilang paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa. Samantala, inamin ng Energy Regulatory Commission o ERC na may kakulangan sa kasalukuyang sistema ng pagbabantay sa competitive selection process o bidding ng mga power generation company. Sa pagdinig sa Senado, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit may mga pagkakataong nananalo sa bidding ang mas mahal na alok kahit may mga mas murang alternatibo. Ipinaliwanag ng ERC na dati ay proseso lamang ang kanilang sinusuri at hindi ang mismong terms of reference ng bidding. Sinabi ng ahensya na maglalabas sila ng bagong patakaran upang masuri agad ang mga bidding documents at maiwasan ang posibleng sabwatan sa pagitan ng power generators at distribution utilities. Inaasahang maipatutupad ang bagong regulasyon sa susunod na buwan matapos ang isinasagawang konsultasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.